Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi po muli sa inyo. Ipapahayag ko po ngayon kung sino o ano ba ang Espiritu Santo. Dahil ako ay hindi naman naniniwala na ang Espiritu Santo ay isang persona o person sa Ingles, hindi ko na gagamitin ang tanong na sino, dahil ang tanong na sino ay tumutukoy sa isang persona. Kaya ang magiging tanong na lang sa pahayag na ito ay ano ba ang Espiritu Santo? Gusto ko ring palitan ang salitang Espiritu Santo ng salitang banal na Espiritu, dahil ang mga salitang Espiritu Santo ay hindi naman Tagalog. Ito ay salita o wikang Kastila, kagaya ng plato o pinggan sa Tagalog, kwarta o pera sa Tagalog, iglesia o kongregasyon sa Tagalog. Marami pang ibang halimbawa ng salitang Kastila ang ginagamit natin hanggang ngayon. I-research nyo na lang kung gusto nyo. Balik tayo sa banal na Espiritu o Holy Spirit sa Ingles. Bueno, saan bang talata sa Biblia unang binanggit ang banal na Espiritu? Ito ay sa Henesis Kabanatang 1, Talatang 2. Basahin natin sa King James Version na Ingles. Ang sabi dito, "And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters." Sa Tagalog, sa bandang hulihan ng mga talata, ay binanggit na ang Espiritu ng Diyos ay gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Ito ba ay nagpapahiwatig na ang Espiritu ng Diyos na binabanggit dito ay persona? Hindi nga. Pero baka ikatwiran ng iba na ang binanggit sa talata ay Espiritu ng Diyos, hindi naman banal na Espiritu. Bueno, kapag sinabing Espiritu ng Diyos, siyempre, yun ay banal. Kaya ang Espiritu ng Diyos ay tinatawag ding banal na Espiritu o Holy Spirit sa English. Ano ang ibig sabihin na ang banal na Espiritu ay gumagalaw sa ibabaw ng tubig ng mundo? Bueno, dahil ang mundo ay bilog at nakalutang sa kalawakan at umiikot pa nga, hindi ba katakataka na ang tubig o karagatan na nakapaikot sa buong mundo ay hindi natatapon sa kalawakan? Bakit hindi ito natatapon? Dahil gaya ng sinasabi ng Biblia sa Henesis 1:2, ang Espiritu ng Diyos, ang kanyang aktibong puwersa o active force sa Ingles, ay pumipigil sa mga karagatan para huwag itong tumapon sa kalawakan. Pinipigil din ito ang iba pang mga nasa ibabaw ng lupa para huwag tumapon sa kalawakan. Maaari ngang ang Espiritu ng Diyos na sinasabing nasa ibabaw ng tubig
ng karagatan ay tumutukoy sa puwersa ng gravity. Kaya malinaw na ang banal na espiritu ay hindi persona, kundi aktibong puwersa ng Diyos. Gaya ng pagkasalin sa Henesis 1 ng bagong sanlibutang salin ng banal na kasulatan na ganito ang sabi: "Ang lupa noon ay walang anyo at walang laman, at madilim sa ibabaw ng malalim na katubigan, at ang aktibong puwersa ng Diyos ay gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Ginamit din niya ang kanyang espiritu o kapangyarihan sa paglikha at pagkontrol sa kalawakan o universe." Ganito ang sabi sa Isayas Kabanatang 40, talatang 26. "Tumingala kayo sa langit at tingnan ninyo, sino ang lumalang sa mga ito? Siya ang nagbibigay ng utos sa kubo nila at binibigyan niya sila, tinatawag niya silang lahat sa pangalan. Dahil napakalakas niya at kamangha-mangha ang kapangyarihan niya, walang isa man sa kanila ang nawawala." Kaya ang banal na espiritu ng Diyos, ang kanyang aktibong puwersa o kapangyarihan, ay ginamit ng Diyos sa paglalang at pagmamaniobra sa mga bagay-bagay. Saan pa ginamit ng Diyos ang kanyang banal na espiritu o active force? Yun ay ipinamimigay niya sa kanyang mga lingkod. Ang isa sa mga halimbawa ay si Samson. Basahin natin ang Hukom Kabanatang 14, talatang 5 at 6. "Kaya si Samson ay bumaba sa Timna kasama ang kanyang ama at ina. Nang makarating siya sa mga ubasan ng Timna, sinalubong siya ng leong umuungal. Pinalakas siya ng espiritu ni Jehovah at hinati niya ito sa dalawa na parang naghahati ng batang kambing, gamit lang ang kamay. Pero hindi niya ito sinabi sa kanyang ama o ina ang ginawa niya." Kaya malinaw na ang banal na espiritu ng Diyos ang nagbigay ng lakas kay Samson. Narito pa ang mga ilang talata sa Biblia na nagsasabi na ang mga lingkod ng Diyos ay binibigyan niya ng banal na espiritu. Exodo 31:3, Bilang 11:17, Isayas 51:1, Juan 14:16 at 17, Gawa 2:38. Marami pang talata sa Biblia ang nagsasabi na ang Diyos ay nagbibigay, gumagabay, at nagpapalakas sa kanyang mga lingkod sa pamamagitan ng banal na espiritu. Hanapin nyo na lang sa inyong mga Biblia. Ang pinakatanyag na eksena ng pagbibigay ng Diyos ng kanyang banal na espiritu ay kay Jesus. Basahin natin ang Mateo Kabanatang 3, talatang 16 at 17.
Pagkatapos mabautismuhan, umahon agad si Jesus sa tubig at ang langit ay nabuksan. Nakita ni Juan ang Espiritu ng Diyos na parang kalapati na bumababa kay Jesus. May tinig din mula sa langit na nagsasabi, "Ito ang anak ko, ang minamahal ko at kinalulugdan." Kaya nang si Jesus ay mabigyan o mapahiran na ng banal na Espiritu, siya ay nagkaroon na ng kakayahang gumawa ng mga himala. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita na ang banal na Espiritu ay hindi isang persona, kundi kapangyarihan o power na kanya ring binibigay sa iba o sa iba pa niyang mga lingkod. Mas malakas nga lang ang binigay niyang kapangyarihan o banal na Espiritu kay Jesus. Kaya siya ay nakagagawa ng iba't ibang uri ng himala, kasama na ang pagbuhay sa mga patay. May isa pang pangyayari sa Biblia na namigay uli ng banal na Espiritu ang Diyos. Sa pagkakataong ito, sabay-sabay niyang binigyan ang mga alagad ng kanyang anak. Ito ay nakaulat sa Gawa, Kabanatang 2, talatang 3 at 4. Ganito ang ating mababasa. Nakakita sila ng parang mga liyab ng apoy at nagkahiwa-hiwalay ang mga ito at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng banal na Espiritu at nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob ng Espiritu. Ang pangyayaring ito ay isa na namang katibayan na ang banal na Espiritu ay hindi isang persona, kundi kapangyarihan o power na pinaghati-hati sa 120 na mga alagad. Tungkol naman sa Espiritong persona, sinasabi sa unang Korinto, Kabanatang 15, talatang 44, na kung may pisikal na katawan, ay mayroon ding espiritong katawan. Ang mga persona na may espiritong katawan ay hindi nakikita. Sino-sino ba ang mga ito? Una ay ang nag-iisang Diyos na si Jehovah. Basahin natin sa Timoteo 1:17. Ganito ang sabi, "Maparangalanawa at maluwalhati magpakailanman ang haring walang hanggan na nabubuhay magpakailanman, na di nakikita ang nag-iisang Diyos." Amen. Ganito naman ang sabi sa Juan 4:24. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ang pangalawang may espiritong katawan ay ang anak ng Diyos na si Jesus. Ayon sa unang Pedro 3:18 at unang Korinto 15:45.
Ang iba pang mga may espiritong katawan at di rin nakikita ay ang mga anghel, ayon sa awit 104 talatang 4 at Hebreo 1:14. Bilang panghuli, sa mga may espiritong katawan ay si Satanas at ang kanyang mga demonyo, ayon sa Job 1:6 at Epeso 6:12. Maliwanag na ang banal na espiritu o Espiritu Santo sa Kastila ay hindi persona na gaya ng Diyos, gaya ni Jesus, gaya ng mga anghel at mga demonyo. Ito ay kapangyarihan ng Diyos o ang kanyang aktibong puwersa o active force sa Ingles. Sa susunod ay ipapahayag ko naman ang tungkol sa mga talata sa Biblia na parang si Jesus din ang Diyos o parang siya rin ang Ama, tulad ng Juan 1:1, Juan 10:30 at Juan 20:27 at 28. Ito po muli si Ka Jesus. Maraming salamat.